Ang mga airline ay nakakatiyak sa mga pasahero na ang pagbiyahe sa eroplano ay isa sa pinakaligtas na paraan ng paglalakbay. Ngunit may mga pagkakataong nagkakaroon pa rin ng aksidente at sa isipan ng isang tao, ang pagbagsak ng eroplano ay maaring isa sa pinakakakilabot na pangyayari. Matapos ang ilang nakakakilabot na aksidente sa kasaysayan, marami sa kanila ay nananatiling misteryo. Minsan matapos pag-aralan ang napakaraming ebidensya ay lumalabas ang hindi inaasahang pagkakamali ng tao, masamang panahon at pagkakamali ng mekanikal na nagiging sanhi ng pagbagsak ng isang eroplano. Ngunit paano kung ang eroplano ay bigla na lamang naglaho? At yan ang pag-uusapan natin sa video ito na kung saan ang mga eroplano ay misteryosong naglaho ng parang bula. Number 10. Flight 370. Ang lahat ng taong nakarinig sa balita ay nagulat dahil sa misteryosong paglaho ng kilalang Malaysian Airlines Boeing. Ang kwentong ito ay tila bagong-bago pa at nakakapagbagabag, isang kakaiba at nakakakilabot na pangyayari na kung saan ay inaakala mong madaling mahanap ang mga bagay sa ating planeta. Ang flight MH370 ay umalis mula sa kabisera ng Malaysia, Kuala Lumpur patungong Beijing noong Marso 8, 2014. Gayunpaman ang nangyari sa 227 na pasahero at 14 na mga miyembro ng crew ay nananatiling isa sa nakakatakot at hindi maipaliwanag na pagkawala hanggang ngayon. Ang eroplano ay malapit nang pumasok sa Vietnam nang biglang mawala ng signal ang transponder at lumihis ang eroplano mula sa itinakdang ruta nito. Sa mga linggo pagkatapos ng trahedya, ang buong mundo ay nagugol sa paghanap ng mga kasagutan. Marami ang naniniwala na ang eroplano ay bumagsak sa isang liblib na lugar ng Indian Ocean sa timog ng Australia. Ayon naman sa iba na dahil sa mekanikal na pagkakamali hanggang sa hijacking o di kaya ay nag-suicide ang piloto dahil pinatay mismo ang signal habang lumilipad. Sa kabila ng malawakang paghahanap, ay iilang bagay lamang ang natagpuan sa karagatan at hindi mismo ang buong eroplano. Number 9. Flight 522 Helios. Ang insidente na may kinalaman sa kilalang Flight 522 ng kumpanyang Helios ng Cyprus ay nananatiling isa sa pinakanakakagulat at nakakalungkot na aksidente noong ika-21 ng siglo. Mahirap ipaliwanag kung paano nangyari ang isang trahedya sa isang eroplano na kung saan ay perpekto naman ang lahat ng parameter nito. Ang Boeing 737 ay dapat sana'y naglalakbay mula sa Larnaca patungong Prague, ngunit bumagsak sa mga bundok malapit sa settlement ng Gramatiko sa Greece. 5 minuto bago umalis ang eroplano ay nagsabi na ang ilan sa mga staff na may kakaibang ingay sa makina, subalit hindi pinakinggan ng kapitan. Sa pagdating ng eroplano sa taas na 5,000 metro, nag-deploy ang mga oxygen mask sa loob ng cabin at noong umabot na sila sa 10,000 metro ang taas ay hindi makasagot ang piloto dahil sa kawalan ng oxygen. Ang eroplano ay nasa autopilot at lahat ng nasa loob kasama ang tripulante ay nahimatay. Ang napakatahimik na paglipad ng eroplano ay tila isang bangungot. Lahat ng instrumento ay gumagana. Ang mga ilaw ay bukas sa loob ng cabin. Ngunit walang gising na kahit isang pasahero. 2 F-16 na fighter jets mula sa Greece ang ipinadala upang abangan ang flight at nang makalapit na sila, natuklasan nila ang upuan ng kapitan na walang tao at ang co-pilot ay nakahandusay sa mga kontrol. Gayunpaman, napansin nila ang isang steward na pumasok sa cockpit na nakakagamit ng oxygen cylinder habang pabagsak na ang eroplano. Ang tanging aksyon na magagawa ng steward ay pabagsakin ng eroplano palayo sa mga lugar na may maraming tao. Ang eroplano ay tumama sa mga bundok, umikot ng ilang metro at sa huli bumagsak sa gilid ng bundok. Nagkakawatak-watak sa maliit na piraso. Wala ni kahit isang tao ang nakaligtas sa nakakatakot na aksidente. Dahil dito, ang kumpanyang airline ay pinasara at nananatiling isa sa pinakamatindi at nakakalungkot na trahedya sa kasaysayan. Number 8. Flight 311 Thai Airways. Ang Flight 311 ng Thai Airways ay naging isang aral para sa mga piloto sa buong mundo na posibleng mangyayari ang mga hindi inaasahang aksidente. Noong Hulyo 31, 1992, ang Thai Airways Flight 311, isang Airbus A310, ay umalis mula sa Bangkok patungong Kathmandu.
Ang paliparan ng Kathmandu sa Nepal ay napapaligiran ng mataas na bundok sa hilaga. Narito ang isang kritikal na detalye na naglarawan ng pangkalahatang ideya nito. Sa simula, hindi umangat ang mga pakpak ng eroplano at humiling ang kapitan ng go-around, isang serye ng mga hindi pagkakaintindihan sa komunikasyon sa pagitan ng tripulante at ng dispatcher ang nagdala sa eroplano sa maling direksyon. Sa hindi inaasahang pangyayari, nag-activate ang ground proximity warning system, ngunit hindi ito sineryoso ng tripulante sa simpleng dahilan na hindi sila naniniwala sa sistema. Sa oras na mangyari ang aksidente ay huli na ang lahat. Ang eroplano ay bumangga sa tuktok ng bundok sa taas na 3,000 metro at lubusang nagiba. Wala nang natira kundi isang itim naman siya sa bundok at nagkalat sa ibaba. Ang aksidenteng ito ay kinamatay ng mahigit 100 kataong sakay ng eroplano. Number 7. Pacific Airlines Flight 355. Balikan natin ang mga unang araw ng sibilisadong aviation kung saan madalas nangyayari ang mga aksidente. Ngunit ang kaso ng mga eroplanong biglang nawawala ng walang anumang bakas ay kakaiba. At ganito ang nangyari sa isang eroplanong Pacific Airlines noong 1951. Ang Canadian company na Pacific Airlines Flight 355 ay umalis mula sa Vancouver na may 37 katao sa loob, kabilang ang tripulante patungong Tokyo. Nakatakdang gawin nila ang kanilang unang hinto sa Alaska pagkatapos ng 45 minutong paglipad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi dumating ang eroplano. Agad na ipinaalam ang mga otoridad at isang malawakang operasyon sa paghahanap at para sagipin ang mga survivor. Ayon sa pangkalahatang kasunduan, tila'y bumagsak sila sa isang icy surface. Ngunit matapos ang 3 buwang pagsusuri, wala ni isang bakas ng misteryo ang natagpuan. Karamihan sa mga pasahero sa flight na ito ay mga military personnel mula sa US at Canada. At ang balita tungkol sa pagkawala ay agad na kumalat sa buong mundo. Nakakapagtaka na walang mga senyales ng panganib ng eroplano at nung suriin ng mga otoridad sa buong lupalop ng mundo ay walang natagpo ang labi ng eroplano o ang mga pasahero at ito'y biglang nawala ng parang bula. Number 6. B-47 Stratojet. Nauunawaan na natin ang posible para sa isang buong eroplano na mawala at walang makakakita ng anumang bakas. Ngunit kapag merong itong espesyal na dala, lalong nagiging komplikado ang misteryo. Noong 1956, ang Boeing B-47 Stratojet, isang American jet bomber na binuo ng Boeing noong kalagitnaan ng 1940s. Ang unang refuel ay nangyari ng maayos. Ay umalis mula sa isang military base sa Florida at dapat sanay magland sa isang airbase sa Morocco na may 2 aerial refuel. Ang unang refuel ay nangyari ng maayos, ngunit sa panahon ng pangalawang refuel sa ibabaw ng Mediterranean Sea ay hindi mahanap ng tanker ang B-47. Maaring bumaba ito para mag-refuel pero hindi. Ang eroplano ay biglang nawala sa kalangitan at sa mga susunod na pagsusuri sa maraming milya ay wala ni isang bakas na natagpuan sa eroplano. Walang tanda ng tripulante, walang saksi, walang hint at walang ebidensya ng kalamidad. Pero bakit nagpapatuloy ang mga tanong tungkol sa kung ano ang nangyari sa bomber? Dahil ang kanyang karga ay nakakaakit para sa maraming bansa. Dala nito ang 2 kapsula ng material para magawa ang isang nuclear bomb. Ang material mismo ay hindi maaring sumabog, ngunit ang bahagi nito ay mahalaga para sa produksyon ng armas. Baka nalaman ito ng ibang bansa at hinayjack ang eroplano. Number 5. Flight 712 Aer Lingus. Matapos ang 55 na taon mula nang bumagsak ang Aer Lingus Flight 712, hindi pa rin matukoy ng mga investigador kung bakit bumagsak ang eroplanong ito sa dagat malapit sa isla ng Toskarak sa United Kingdom. Ang Flight 712 ay isang pangkaraniwang ruta, isang maikling paglalakbay mula sa Cork patungong Heathrow sa buong Irish Sea na madalas na tinatahak. Ang taglamig sa Ireland noon ay mas matindi at sa panahon ngayon, maraming swan ang nagsisimulang mag-migrate patungo sa mas mainit na rehiyon. Ang bersyong ito ay nananatiling dominant. Maaaring ang pagkakabangga sa mga ibon ang sanhi ng dramatikong pagbagsak ng eroplano at bagaman kinumpirma sa investigasyon ang posibilidad nito, malamang na hindi ito ang tanging dahilan ng pagbagsak. Isang detalye pa ay ang paglipad ng eroplano sa isang aktibong missile range. Ang British military ship ay nagkandak sa mga pagsusuri sa lugar, ngunit maaaring itinanggi ito ng militar. Ngunit nang mapansing nakakabahala, ngunit walang makapagpaliwanag kung bakit
bakit ang lahat ng tala sa petsang iyon ay biglang nawala mula sa logbook ng barko. Noong araw ng flight, ang panahon ay maayos at walang inaasahan na kahit anong problema. Ngunit sa huling komunikasyon mula sa cockpit, inulat ng pangalawang piloto ang biglang pagbaba sa 3,000 metro. Inutos sa isa pang eroplano sa lugar na bumaba at hanapin ang Flight 712, ngunit hindi nagtagumpay dahil nawala ang eroplano sa paningin. Ang mga labi nito ay natagpuan mga 10 kilometro mula sa isla, ngunit hindi pa rin natagpuan ang mga kasagutan. Number 4. Flight 967 Varik. Ang pagbagsak mula sa kalangitan ay hindi kakaiba para sa mga eroplano, ngunit bihirang mangyari ng isang malaking kargang Boeing 707 ay lubusang nawala sa alapaap. Kahit na maliit na piraso man lang ang natira para malutas ng misteryo ay wala. Ang malakakaibang paglaho ng eroplanong Flight 967 Varik sa kanyang paglalakbay mula sa Tokyo patungong Los Angeles ay hindi pa rin malilimutan. Nasa 500 kilometrong layo sa baybayin ng Japan ang huling lokasyon ng eroplano bago nawala ng komunikasyon. Maliwanag na nagkaroon ng pagbagsak ang flight, ngunit ang kaduda-duda kung bakit bigla na lamang itong naglaho ng parang bula. Ang eroplano ay inimanage ng 55 na taong gulang na Brazilian captain na si Orocho de Silva, isa sa pinaka-eksperensyadong piloto na nakaligtas noon sa isang emergency landing ng Boeing. Isa pang kakaibang bagay ay nagdala ng koleksyon ng 50 paintings ni Manabu Mabe, isang Brazilian artist ng Japanese origin, at ang halaga ng kargamento ay umabot sa mahigit $1,000,000. Wala mang natanggap na signal ng panganib o mensahe sa buong flight, ay wala ring kakaibang aktibidad ang napansin, at sa huli wala ring nakitang labi ng eroplano o anumang palatandaan ng tripulante. Sa madaling salita, ang eroplanong ito ay biglang naglaho. Maaari bang ituring ito bilang isang masusing pagnanakaw ng sining? Number 3. Davy Cooper. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nalutas ang kaso ng pag-hijack ng eroplano, at ang dekadang misteryo ay nagiging isang malungkot na kilalang puting bahagi sa kasaysayan ng aviation. Davy Cooper, ang pangalan na maaring maging termino na nagsasaad ng pinakamatindi at maamong tulisan. Isang tao ang sumakay ng eroplano na may business suit at maayos na black tie, nag-order ng whiskey na may soda at umalis mula sa Portland. Ngunit bago maglanding sa Seattle, ganito ang nangyari. Kinuha ang buong kompletong tripulante bilang bihag ng isang lalaking nag-hijack at humiling ng ransom na $200,000. Na-fulfill ang kanyang hiling pagkatapos maglanding at pinalaya ang takot ng mga pasahero. Ang tripulante ay pinilit manatili sa eroplano kasama ang kanilang iisang nakakakilabot na pasahero. Ipinilit niya ang tripulante na bumalik patungong Mexico, ngunit hindi itinaas ang landing gear para manatili sa altitude na 3,000 metro at maiwasan ang posibilidad na maloko ang sarili sa ibang landing place at para rin makalabas siya ng eroplano. Sa wakas, lumundag siya kasama ang kanyang pera sa Pacific Northwest at biglang naglaho. Tanging ilang dolyar na may mga numero na nagpapatunay na ang koneksyon nila sa krimen ang natagpuan, ngunit wala man lang bakas ni Cooper. Kamakilan lang lumitaw ang isang babae na nag-angkin na napamangkin pala siya ni Cooper, ngunit hindi niya inilabas kung paano na isa katuparan ni Cooper ang isa sa pinakamalupit na pagnanakaw. Number 2. Airplane crash. Napakahusay at bihirang mabuhay pagkatapos bumagsak ng eroplano, ngunit pagkatapos masangkot sa isa sa pinakamalupit na kaganapan sa passenger aviation, si stewardess Vesna Volovic ay literal na lumipad sa kasaysayan sa automatic na nairehistro sa Guinness Book of Records bilang ang taong nakaligtas sa pinakamataas na pagbagsak ng walang parachute. Noong Enero 1972, ang Yugoslav airplane na Douglas DC-9 ay lumilipad sa ibabaw ng mga bundok ng Czechoslovakia sa altitude na 10,000 metro nang maganap ang isang pagsabog sa loob ng eroplano na nagdulot ng pagka-disperse ng eroplano sa ere. Si Vesna ay napunta sa tuktok ng eroplano kung saan ang kanyang daan ay na-block ng isang food cart habang ang iba ay kinakaladkad palabas ng eroplano. Siya ay nananatiling mag-isa sa buntot ng eroplano habang patuloy na bumabagsak. Ang buntot ay nagland sa malamig na kagubatan sa slope ng isang bundok na lumilitaw na parang isang malambot na kumot, sapat na para mabuhay ang stewardess. Iniisip na isang bomba ang isinakay sa eroplano sa isang stopover sa Copenhagen. Ngunit sino ang gumawa at paano ito ginawa ay nananatiling misteryo.
Si Visna ay nagtagal ng 10 araw sa coma at sa kabila ng injury gaya ng basag na bungo, 2 bali na vertebra at ang malibaling pelvic at binti, siya ay ganap na nakarecover. Nagbiro pa siya na may siyam na buhay tulad ng isang pusa. Sa kasamaang palad, siya ay tanging nakaligtas sa aksidente at kahit ngayon, ito pa rin ang pinaka nakakamanghang himala. Number 1. Secret Stowaway. Isang 15 taong gulang na batang lalaki ang nagpasya na maging isang lihim na pasahero sa ilalim ng eroplano. Hindi niya nakita ang kanyang ina na matagal na panahon at nagpasya siyang bisitahin ito sa kanyang pinalad na Africa matapos ang pagtakas mula sa kanyang tahanan sa California. Sumampa siya sa isang pader sa airport, nakaiwas sa lahat ng seguridad at pumunta sa isang eroplano at pumasok sa ilalim ng gulong kahit hindi niya alam na ang flight ay hindi papuntang Africa kundi Hawaii. Ang temperatura sa labas ay sobrang lamig at kung paano siya nakatagal ng 5 oras sa flight sa mataas na altitude ng walang oxygen tank at mainit na damit ay talagang isang himala. Kinumpirma ng mga manggagamot na ang bata ay may hindi kapanipaniwalang swerte sa gayong kalagayan na halos imposibleng makakaligtas ang isang tao. Nakita at nagulat ang staff ng airport ang batang lumabas mula sa ilalim ng gulong ng eroplano. Isipin mo kung gaano kahangal ang reaksyon ng mga otoridad kung hindi siya naipit ng malalaking landing gear sa pag-take off at landing. Halos wala ng puwang para komportableng makahiga ng 5 oras sa loob ng compartment na iyon. At ang klima ay parang nasa itaas ka ng Mount Everest ng napakalamig. Inamin ng batang ito ng ilang beses na siyang nawala ng malay sa paglipad, pero paano nga ba siya nakakatagal sa ingay ng umaatungal na jet engine sa kanyang ulo? Sinasabi ng mga doktor na ang kanyang kabataan ang malamang na nakaligtas sa kanya, ngunit ang gayong mapanganib na gawain ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak. At narito rin ang huling listahan, ang Kenyan Airlines 507. Sa flight, umaasa tayo sa tripulante at kapitan na dapat ay nagbibigay ng prioridad sa kaligtasan ng lahat sa loob ng eroplano. Karaniwang ganoon ang nangyayari, ngunit sa kasamaang palad para sa mga pasahero Airlines Flight 507, ang kanilang realidad ay malayo sa katotohanan. Isang sunod-sunod na mabibigat na pagkakamali ng piloto na walang makapaliwanag ang nagdulot ng isa sa pinakamasamang aksidente sa eroplano. Ang unang flight mula sa Coyote de Ivor ay maayos na lumipad sa airport ng Cameron. 3 eroplano ang naghihintay para sa pag-alis papuntang Douala, ngunit ang maalon na kondisyon ng panahon ay nagdulot ng delay na nakakaepekto sa lahat ng mga flight sa lugar maliban sa kapitan ng Flight 507 na ang matandang si Francis Mabario ang nagpasyang umalis nang walang kahit anong pahintulot. Pagkatapos lumipad patungong 300 metro na taas ng walang visual na singgunian, lahat ay nagkaroon ng problema. Una ay hindi umandar ang autopilot, ngunit wala sa mga piloto ang nakamansin nito, para bang hindi nila napagtanto na civilian aviation at hindi military. Sa dulo, ang eroplano ay pumasok sa isang spin at pagkatapos ay bumagsak sa isang mangrove swamp. Ang mga pasahero ay nalunod sa putik. Sa 100 tao sa eroplano, may nakaligtas. Para isalaysay ang kwento ng trahedyang ito, hindi nila inaasahan na gagawin ito ng piloto. Hindi malinaw kung ano ang nagtulak sa kanya na lumipad patungo sa kamatayan. Ikaw, alin sa mga trahedyang ito ang nakakatakot? Comment mo yan sa baba ng video at see you next time.